Ang pangalan ko ay Celso Garcia. 63 taong gulang na ako at nang sabihin sa akin ng manugang ko na gusto niyang ilipat ang mga magulang niya sa bagong bahay na binili ko para sa anak at mga apo ko. Alam kong dumating na ang oras para turuan ko siya ng leksyong hindi niya malilimutan. Ang hindi niya alam, sa loob ng 30 taong pagtatrabaho ko bilang isang pribadong investigador, natuto akong maghanda ng mga sorpresang nagbabago ng buhay magpakailanman. Isipin mo ang tagpo. Biyernes ng gabi. Naghahapunan kami sa bahay ko para ipagdiwang na sa wakas. Nahanap ko na ang perpektong bahay para sa anak kong si Lisa at sa dalawa kong apo, sina Marco na 14 na taong gulang at si Faye na 11. Isang napakagandang bahay na may 4 na silid sa pinakamagandang subdivision sa syudad na binayaran ko ng buo matapos kong ibenta ang negosyo ko sa investigasyon. Masayang-masaya si Lisa. Ang mga bata hindi magkamayaw sa tuwa habang nagpaplano kung paano nila aayusin ang mga bagong kwarto nila. Ako naman, proud na proud dahil nabigyan ko ang pamilya ko ng bahay na pangarap nila. Nagtrabaho ako ng parang hayop sa loob ng 30 taon para marating ang moment na yon. Pero si Nico, ang manugang ko na tahimik lang kanina, ay biglang umubo at nagsabi ng isang bagay na talagang nagpalamig ng dugo ko. Celso, gusto ko sanang pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Dahil 4 ang silid ng bahay at 3 lang naman ang kailangan ninyo, naisip ko, perpekto sana para lumipat na rin ang mga magulang ko. Nagkakaproblema sila sa pera at kailangan nila ng matitirhan. Napahinto ako at nanatili ang tinidor ko sa ere. Pakiulit, Nico? Sabi mo, gusto mong ilipat ang mga magulang mo sa bahay na binili ko para sa anak ko? Oo, perpekto. Malaki ang bahay, kasya tayong lahat. At saka, malapit sila para tumulong sa pag-aalaga ng mga bata. Sitwasyon ito na makakabuti sa lahat. Makakabuti sa lahat? Tanong ko, sinisikap na panatilihin ang kalmado. Sa tingin mo ba, Celso, makakabuti sa akin na ako ang magpapakain at magpapatira sa mga magulang mo sa bahay na ako ang nagbayad? Agad namang ipinagtanggol ni Lisa ang asawa niya. Papa, hindi naman sa papakainin mo sila. Tutulungan lang natin sila pansamantala. Mabubuti namang tao sina Tito Ruben at Tita Carla. Kilala mo sila. Kilala ko sila, oo. At alam kong 5 taon na silang pansamantalang walang trabaho. At alam kong 2 taon na silang nakikitira sa kapatid ni Nico. Napikon si Nico. Celso, hindi nila kasalanan na nalugi ang negosyo nila. Biktima sila ng krisis sa ekonomiya. Biktima? Tanong ko nang may pagka-ironic. O biktima ng paggastos ng higit sa kinikita sa loob ng maraming taon nang hindi man lang nag-iipon para sa panahon ng kagipitan? Papa, tama na, putol ni Lisa. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ang mga lolo't lola ng mga anak ko. Lisa, binili ko ang bahay na iyan para sa iyo at sa mga apo ko, hindi para gawing home for the aged kung saan ako ang sasalo sa pamilya ng asawa mo. Tumayo si Nico mula sa mesa. Hindi mo kailangang maging ganyan kalupit, Celso. Matatanda na sila na nangangailangan ng tulong. Malupit? Ako ang malupit dahil ayaw kong ako ang sumuporta sa mga magulang mo? At ikaw, hindi ka malupit sa pag-aakala na babayaran ko ang gastos ng bahay para sa 6 na tao, gayong binili ko iyan para sa 3? Lalong tumindi ang diskusyon. Inakusahan ako ni Lisa na makasarili. Inakusahan ako ni Nico na hindi raw ako marunong umintindi sa halaga ng pamilya. Ang mga bata, na nahimik, hindi komportable sa pag-aaway ng mga matatanda. Sige, sabi ko sa kanila sa huli. Pag-iisipan ko. Importante iyang desisyon at hindi ako magdedesisyon ng padalos-dalos. Pero sa totoo lang, nagdesisyon na ako. Nang gabing iyon, pag alis nila, nagsimula akong tumawag sa telepono, mga tawag na magbabago sa lahat. 30 taon ng pribadong investigasyon ang nagturo sa akin na maghanap ng impormasyon tungkol sa sinuman at oras na para imbestigahan ng husto ang mga potensyal kong bagong titira sa bahay. Bago ko ikwento ang nadiskubre ko, kailangan kong ipaliwanag kung bakit ako naiinis ng husto sa sitwasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa pera, kahit na magiging magastos ang pagsusuporta sa 6 na tao kaysa sa 3. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa kawalang galang.
Ito ay ang paraan ni Nico na ipinagpalagay niyang basta na lang akong papayag sa proposal niya nang walang reklamo. Para maintindihan mo ang reaksyon ko, kailangan mong malaman ang kaunti tungkol sa history namin ni Nico. Nakilala ko siya 8 taon na ang nakalipas nang maging nobyo siya ni Lisa. Si Lisa ay 23 noon at kararating lang na maestra. Si Nico, 25, at nagtatrabaho bilang salesman sa isang car dealership. Mula sa simula, pakiramdam ko kakaiba siya. Masyadong mayabang para sa isang taong walang-wala. Masyadong komportable sa paghingi ng pabor para sa isang bagong dating sa pamilya. Masyadong mabilis gumawa ng plano gamit ang pera ng iba. Pero in love si Lisa, kaya sinubukan ko siyang bigyan ng pagkakataon. Matapos mamatay ng asawa kong si Elena 3 taon na ang nakalipas sa isang aksidente, alam kong kailangan ni Lisa na bumuo ng sarili niyang pamilya para makabangon mula sa pagkawala ng kanyang ina. Ang mga unang taon ay maayos naman. Magalang sa akin si Nico. Nagtatrabaho ng regular. Mukhang mahal niya talaga si Lisa. Nang ikasal sila, ako ang nagbayad ng kalahati ng kasal. Nang isinilang si Marco, tinulungan ko sila sa pera sa mga unang buwan. Nang ipanganak si Faye, ganoon din ang ginawa ko. Pero unti-unti, nasanay na si Nico na ako ang sumasagot sa problema nila sa pera. Nang masira ang sasakyan niya, humingi siya ng pera sa akin para ipaayos. Nang gusto nilang lumipat sa mas malaking apartment, humingi siya ng pabor na ako ang maging gwarantor sa upa. Nang kailangan ng mga bata ng gamit sa eskwela, tatawag sa akin si Lisa dahil alam niyang hindi ko sila matatanggihan. At palaging ganoon. Mga plano na kasama ang pera ko, pero hindi kasama ang opinyon ko. Mga desisyon na ginagawa nila na inihaharap lang sa akin bilang tapos na, umaasa na ibibigay ko ang pera ng walang tanong. Ang naging huling patak ng salop ay nang magdesisyon akong ibenta ang kumpanya ko sa investigasyon. Nagtrabaho ako ng 30 taon para itayo ang negosyong iyon at sa wakas, nakahanap ako ng bumili na nag-alok sa akin ng halagang sapat na para magretiro ako ng komportable. Nang sinabi ko sa kanila na naibenta ko na ang kumpanya, ang unang reaksyon ni Nico ay hindi para batiin ako, kundi para tanungin kung ano ang gagawin ko sa pera. Celso, ngayong may kapital ka na, hindi ba magandang oras na para bumili ka ng bahay para sa amin? Sayang lang ang pag-upa, at kung ikaw ang bibili, mapupunta lang sa mga bata ang bahay pagdating ng panahon. Muli, ganoon na naman. Pera ko, plano nila. Nico, sabi ko sa kanya, ibinenta ko ang kumpanya ko para makapagretiro ng tahimik, hindi para bilhan kayo ng bahay. Pero Papa, singit ni Lisa, may sarili ka ng bahay. Kailangan namin ng sarili naming lugar para palakihin ang mga bata. At hindi man lang sumagi sa isip ninyo na mag-ipon para bumili ng sarili ninyong bahay o mag-apply ng housing loan tulad ng ginagawa ng normal na pamilya. Sa sweldo namin, imposible kaming maaprubahan sa loan, paliwanag ni Nico. Pero kung ikaw ang bibili at magbabayad kami sa iyo parang upa, panalo tayong lahat. Sa huli, matapos ang ilang buwan na panggigipit, pumayag akong bilhan sila ng bahay, pero hindi sa dahilan na iniisip nila. Ginawa ko iyon dahil gusto kong magkaroon ang mga apo ko ng magandang lugar para lumaki. Ginawa ko iyon dahil alam kong deserve ni Lisa ang mas maganda kaysa sa maliit na apartment na tinitirhan nila. At ginawa ko iyon dahil inakala kong ang pagkakaroon ng sariling bahay ay magpapamatura kay Nico at titigil na siya sa pagiging umaasa sa akin para sa lahat. 2 buwan akong naghanap ng perpektong bahay. Kailangang nasa magandang lugar, malapit sa magagandang paaralan at may sapat na espasyo para lumaki ang mga bata ng komportable. Sa wakas, nakahanap ako ng magandang bahay. 4 na silid, 3 banyo, malaking garden, double garage, sa pinakamagandang subdibisyon ng syudad. Ang halaga, 25 milyong piso, 25 milyong piso. Binayaran ko iyon ng cash, walang mortgage, walang utang. Ang bahay ay nasa pangalan ko, pero nangako akong ililipat ko ito kay Lisa at sa mga bata balang araw. At ngayon, bago pa man sila lumipat, nagpaplano na si Nico kung paano gagamitin ang bahay ko para lutasin ang problema ng pamilya niya. Nang gabing iyon, matapos ang masamang hapunan, sinimulan ko ang investigasyon ko.
Bilang pribadong investigador, may access ako sa mga database na hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryong tao. May mga contact din ako sa mga bangko, sa civil registry, at sa mga ahensya ng gobyerno. Ang nadiskubre ko tungkol sa mga magulang ni Nico ay talagang nakabibigla. Una, inimbestigahan ko ang tatay niya, si Ruben Reyes. Ayon sa mga record, nagkaroon siya ng maliit na negosyo ng auto parts sa loob ng 15 na taon. Nalugi ang kumpanya pero hindi dahil sa krisis sa ekonomiya, tulad ng sinasabi niya. Nalugi ito dahil gumamit si Ruben ng kumpanya bilang garantiya para makakuha ng mga utang na ginamit niya para punduhan ang isang lifestyle na hindi niya kayang panatilihin. May utang siya sa 4 na magkakaibang bangko. Kumuha siya ng personal na utang na hindi niya binayaran. Ginamit niya ang mga credit card hanggang sa limitasyon at pagkatapos ay iniwan na lang. Sa technical, siya ay isang compulsive debtor, adik sa utang, na sumira sa sarili niyang negosyo dahil sa kawalang responsibilidad sa pananalapi. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Nadiskubre ko rin na ginamit niyang kolateral sa ilang utang ang isang bahay na naibenta na niya. Ilang taon na ang nakalipas, pineke ang mga dokumento para makakuha ng pera na hindi naman niya maibabalik. Sa technical, isa siyang mandaraya o fraudster. Ang nanay niya, si Carla Reyes, ay mayroon ding problemang kasaysayan. Nagtrabaho siya bilang kasambahay, domestic helper, sa iba't ibang bahay, pero pinalayas siya sa karamihan dahil sa pagnanakaw ng maliliit na bagay, alahas, pera o appliances. Hindi siya formal na isinumbong dahil mas gusto ng mga pamilya na paalisin na lang siya ng walang iskandalo. Pero ang reputasyon niya sa sirkulo ng mga kasambahay ay napakasama. Nadiskubre ko rin na sinubukan niyang dayain ang isang matandang babae na inaalagaan niya. Sinubukan siyang kumbinsihin na iwan sa kanya ang bahay bilang mana kapalit ng pag-aalaga. Nagising sa katotohanan ang matanda at pinalayas siya. Pero muntik nang magtagumpay si Carla. Sa madaling salita, ang mga magulang ni Nico ay hindi biktima ng krisis sa ekonomiya. Sila ay 2 maliit na mandaraya na nabubuhay sa panloloko ng iba sa loob ng maraming taon at ngayon kailangan nila ng bagong biktima. At gusto ng manugang ko na ako ang maging biktima na iyon. Pero hindi ako madaling biktima. Ako ay isang pribadong investigador na may 30 taong karanasan sa paglalantad ng mga sinungaling at mandaraya at may plano ako para turuan sila ng aral na hindi nila malilimutan. Kinabukasan, Lunes, tinawagan ko si Nico. Nico, napag-isipan ko ang proposal mo tungkol sa mga magulang mo. Sa tingin ko tama ka. Malaki ang bahay, may lugar para sa lahat at dapat magtulungan ang pamilya sa mahirap na panahon. Nanahimik siya sandali. Nagulat sa bigla kong pagbabago ng isip. Seryoso ka, Celso? Pumapayag ka? Lubos! Sa katunayan, gusto ko pang makilala ng husto ang mga magulang mo bago sila lumipat. Bakit hindi mo sila imbitahan dito para maghapunan sa Biyernes? Para makapag-usap kami kung paano ang magiging pagsasama-sama. Perpekto! Matutuwa sila. Sigurado akong mabubuti silang tao. Sigurado akong oo. Sa linggong iyon, tinapos ko ang paghahanda ng sorpresa ko. Kinuha ko ang serbisyo ng isang kaibigang investigador para tipunin ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol sa mga Reyes. Kumuha ako ng mga certified true copy ng lahat ng kaso na nakabinbin laban sa kanila. Nakakuha ako ng mga testimonya mula sa mga taong naging biktima ng pandaraya nila. Nag-assemble ako ng kumpletong file ng kanilang kasaysayan ng krimen. Kumuha rin ako ng isang abogado na criminal lawyer para suriin ang lahat ng impormasyon at sabihin sa akin kung anong eksaktong krimen ang nagawa nila at anong parusa ang katumbas nito. At sa huli, naghanda ako ng isang audio-visual presentation kasama ang lahat ng impormasyon tulad ng ginagawa ko dati para sa mga kliyente ko kapag inihahatid ko ang resulta ng investigasyon. Dumating ang Biyernes, ang gabi ng sorpresa. Si Ruben at Carla Reyes ay dumating sa bahay ko na bihis, parang may okasyon. Sila ay 2 tao na nasa 60s, malinis, na marunong magbigay ng magandang first impression. Celso, sabi ni Ruben habang nakikipagkamay sa akin, hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat sa iyong kabutihang loob. Hindi lahat ay nagbubukas ng bahay para sa mga taong kararating pa lang nilang makilala. Totoo,
dagdag ni Carla. Ikinuwento ni Nico sa amin na napakabuti mo raw. Halatang pinalaki mo ng tama si Lisa. Sa hapunan, napakabait nila. Ikinuwento ni Ruben ang opisyal na istorya ng pagkalugi nila, ang krisis sa ekonomiya, ang kakulangan sa kliyente, ang mataas na buwis, lahat ng external factors na sumira raw sa negosyo nila. Nagkwento naman si Carla kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa edad nila, kung gaano kamahal ang mga upa, at kung gaano nila kamiss na magkaroon ng sarili nilang bahay. Masaya si Lisa at Nico na makitang nagkakasundo kaming lahat. Ang mga bata, nagkaroon ng good vibes sa mga bago nilang lolo't lola. Lahat mukhang perpekto. Pagkatapos ng hapunan, habang umiinom kami ng kape sa living room, nagdesisyon ako na dumating na ang oras para sa presentasyon ko. Ruben, Carla, sabi ko, bago tayo magdesisyon tungkol sa paglipat ninyo, gusto ko sanang may ipakita sa inyo. Bilang pribadong investigador, may ugali akong i-verify ang impormasyon na ibinibigay sa akin. Sana, hindi kayo ma-offend. Nagtinginan si Ruben at Carla, medyo kinakabahan. Siyempre, Celso, sabi ni Ruben. Naiintindihan namin na gusto mong malaman ang mas marami tungkol sa amin. Kinonekta ko ang laptop ko sa TV at sinimulan ang presentasyon. Unang slide, sabi ko sa profesional na boses, Ruben Reyes, mga pandaraya na may dokumento sa pagitan ng 2010 at 2018. Sa screen, lumabas ang mga kopya ng dokumento sa bangko, mga pekeng kontrata, mga reklamo ng mga inutangan. Namutla si Ruben. Pangalawang slide, Carla Reyes, mga pagnanakaw na isinumbong at hindi isinumbong sa pagitan ng 2005 at 2020. Lumabas ang mga litrato ng mga ninakaw na gamit, mga testimonya ng mga ex-employer, mga resibo ng bayad na ginawa ng mga pamilya para lang maiwasan ang reklamo. Pangatlong slide, kasalukuyang utang ng pamilya Reyes. Napuno ng mga pulang numero ang screen. Mga bangko, mga kumpanya ng finance, mga loan shark, credit cards, isang bundok ng utang na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso, 2 milyong piso. Pang-apat na slide, mga kaso na nakabinbin laban kay Ruben at Carla Reyes, mga dokumento ng korte, mga summons, mga order of embargo. Nagawa nilang iwasan ang kulungan hanggang ngayon, pero hinihingahan na sila ng hustisya sa batok. Ang katahimikan sa living room ay nakabibingi. Nakatingin si Lisa kay Nico na parang hindi niya naiintindihan ang lahat. Nakatingin si Nico sa mga magulang niya na may mukhang nagpapanik. Si Ruben at Carla tuluyan nang nawala ang composure. Ano ito, Celso? Tanong ni Ruben sa huli. Bakit mo kami hinuhusgahan ng ganito? Hindi ko kayo hinuhusgahan. Sagot ko ng mahinahon. Ipinapakita ko lang sa inyo kung bakit hindi kayo titira sa bahay na binili ko para sa anak ko. Papa, putol ni Lisa, saan mo nakuha ang lahat ng impormasyong iyan? Mula sa parehong sources na ginagamit ko sa pag-iimbestiga ng mga manloloko, mandaraya at kriminal sa trabaho ko. Ang biyenan mo at ang biyenan mo ay mga profesional na mandaraya, Lisa. Nabubuhay sila sa panloloko ng iba sa loob ng maraming taon. Nagkamali kami, oo, pero hindi namin ginawa iyon ng may masamang intensyon. Ang pagkuha ng utang gamit ang mga pekeng garantiya, pagkakamali na walang masamang intensyon? Tanong ko. Ang pagnanakaw ng alahas sa mga bahay na pinagtatrabahuhan mo, pagkakamali na walang masamang intensyon? Iyan ay mga seryosong akusasyon, sabi ni Ruben. Sinisikap na panatilihin ang dignidad. Iyan ay mga dokumentadong katotohanan, sagot ko. At iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo tutungtong sa bahay na binili ko para sa mga apo ko. Si Nico, natahimik lang sa buong presentasyon, sa wakas ay sumabog. Celso, baliw na ito. Mga magulang ko sila, hindi mo sila pwedeng tratuhin ng ganito. Nico, sabi ko, tinitigan siya sa mata. Ang mga magulang mo ay mandaraya at alam mo kung sino sila nang tanungin mo ako na tanggapin sila sa bahay ko. Wala akong alam sa mga ito. Talaga? Ang sarili mong ama, nawala ang negosyo dahil sa pandaraya at wala kang alam? Ang nanay mo pinalaya sa 3 trabaho dahil sa pagnanakaw at wala kang ideya? Tumayo si Lisa, galit na galit. Papa, sobra na ito. Kahit na totoo pa ang lahat ng sinasabi mo,
Wala kang karapatan na hiyain sila ng ganito. Hiyain? Itong dalawang ito, pumunta sa bahay ko na may intensyong dayain ako. Sa tingin mo, nagkataon lang na nagkakaproblema sila sa pera nang bumili ako ng malaking bahay? Sa tingin mo, nagkataon lang na nangyari ito matapos kong ibenta ang kumpanya ko? Tumayo rin si Ruben. Celso, isang misunderstanding lang ito. Wala kaming intensyon na dayain ka kailanman. Wala? Kung ganoon, ipaliwanag mo ito. Ipinakita ko ang huling slide. Ito ay isang transcript ng isang usapan sa telepono sa pagitan ni Ruben at Carla na nakuha ko sa tulong ng kontak ko sa telecom company. Ruben, ang matanda, saktong-sakto, may pera, mag-isa at gustong-gusto tumulong sa anak niya, Carla. At ang pinakamaganda, naabutan na ni Nico, binili niya ang bahay ng walang tanong. Ruben, pag nakatira na tayo doon, mahirap na tayong paalisin. Kung maging sutil siya, gamitin na lang natin ang mga bata bilang excuse. Carla, iyan mismo ang ginawa natin sa kapatid ni Nico pero ngayon, mas malaki ang pera ng target. Ang katahimikan na sumunod sa pagbasa ng transcript ay ganap. Sina Ruben at Carla, tuluyan nang nawala ang maskara. Si Nico, naging berde sa takot. Si Lisa, nakatingin sa kanila na parang ngayon lang niya sila nakita sa buong buhay niya. Ngayon, sabi ko, gusto kong makinig kayong mabuti sa mangyayari mula sa sandaling ito. Tumayo ako at ginamit ang profesional na tono na ginagamit ko kapag inihahatid ko ang final reports ko sa mga kliyente. Una, si Ruben at Carla Reyes ay lalabas sa bahay ko agad-agad at hindi na babalik kailanman. Pangalawa, si Nico ay pipili sa pagitan ng pamilya niya na mga mandaraya at ng pamilyang binuo niya sa anak ko. Kung pipiliin niya ang mga magulang niya, pwede na siyang sumama sa kanila at huwag nang bumalik. Pangatlo, ang bahay na binili ko para kay Lisa at sa mga apo ko ay ililipat sa isang fideicomiso, trust fund, na maggarantya na sila lamang ang pwedeng tumira doon. Walang sino mang kamag-anak ng biyanan ang pwedeng lumipat kailanman. Pang-apat, kung sino man sa inyong tatlo ang susubok na lumapit sa mga apo ko nang walang pahintulot ko, ihahain ko ang lahat ng ebidensyang ito sa hustisya at mabubulok kayo sa kulungan. Sinubukan ni Ruben na magprotesta. Celso, sobra na ito. Kami ay matitinong tao na dumaan lang sa mahirap na panahon. Kayo ay mandaraya na nagkamali ng piniling biktima, sagot ko. Ang pinagkaiba natin, alam kong kilalanin ang isang mandaraya mula sa unang araw at inakala ninyo na ako ay isang matandang tanga na may pera. Nagsimulang umiyak si Carla pero ang mga luha niya ay mukhang pag-arte. Celso, parang awa mo na. Isipin mo ang mga apo. Mahal nila kami. Ang mga apo ko ay magiging perpekto nang walang mga lolo't lola na mandaraya sa buhay nila. Sa katunayan, mas magiging maayos sila. Sa wakas, nagsalita si Lisa. Papa, kahit na tama ka tungkol sa kanila, hindi mo pwedeng pilitin si Nico na pumili sa pagitan ng pamilya niya at sa amin. Hindi ko siya pinipilit, Lisa. Binibigyan ko lang siya ng impormasyon para makagawa siya ng desisyon ng may alam. Ngayon, alam na niya kung sino talaga ang mga magulang niya. Kung gusto niya pa ring ipagtanggol sila matapos makita ang lahat ng ebidensya, desisyon niya na iyon. Si Nico na tahimik lang sa buong ultimatum ay lumapit sa akin. Celso, naiintindihan kong galit ka. Naiintindihan ko na ang impormasyong nahanap mo ay mapanganib. Pero mga magulang ko sila. Hindi ko sila pwedeng iwan. Nico, sabi ko. Sa loob ng 8 taon, tinulungan kita sa pera tuwing nagkakaproblema ka. Pinayaran ko ang pag-aayos ng sasakyan mo. Ako ang nag-aabal sa upa mo. Binilhan kita ng bahay at ang paraan mo ng pasasalamat ay ang dalhin ang pamilya mong mandaraya para pagnakawan ako. Hindi ko alam na ginawa nila ang mga bagay na yon. Pero alam mo na palagi silang nagkakaproblema sa pera? Alam mo na hindi nila kayang buhayin ang sarili nila? Alam mo na magiging pabigat sila sa akin at gusto mo pa rin silang ipasok sa bahay ko? Inakala mo na matutulungan mo sila gamit ang pera ko nang hindi ako kinokonsulta matapos ang lahat ng ginawa ko para sa inyo. Nanahimik si Nico dahil alam niyang tama ako. Gawin mo ang desisyon mo, sabi ko. Bibigyan kita ng 5 minuto.
Ang 5 minutong iyon, ang pinakamatindi sa buhay ko. Sina Ruben at Carla ay lumabas sa garden para mag-usap ng mahina, malamang nagpaplano ng susunod nilang hakbang. Si Lisa ay nakaupo sa sofa, tulalang hindi maintindihan ang nangyayari. Ang mga bata umakyat sa kwarto nila, natakot sa tensyon. Sa wakas, bumalik si Nico mula sa garden kung saan siya nakipag-usap sa mga magulang niya. Celso, sabi niya, ang mga magulang ko ay maghahanap ng ibang matitirhan. Hindi sila lilipat sa bagong bahay at ang iba mo pang kondisyon ay tinatanggap ko rin. Sigurado ka? Dahil kung magbabago ang isip mo, wala nang balikan. Sigurado ako. Lumapit sina Ruben at Carla para magpaalam. Hindi na sila ang mga kaakit-akit na tao na dumating 3 oras na ang nakalipas. Ngayon, mukha na sila sa kung ano sila talaga. 2 mandaraya na nabuking na nawalan ng susunod na biktima. Celso, sabi ni Ruben, sana mapatawad mo kami balang araw. Ruben, sagot ko, wala akong dapat na patawarin sa inyo dahil hindi ninyo ako napanakawan. Pero wala rin akong dapat na pasalamatan sa inyo dahil hindi ninyo ako tinulungan. Mawala na lang kayo sa buhay namin. Gusto ring magsalita ni Carla, pero pinigilan ko siya ng isang kumpas. Carla, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Alam ko na ang sasabihin mo na mabubuti kayong tao na nagkamali, na deserving kayo ng pangalawang pagkakataon, na mamimiss kayo ng mga apo. Pero alam nating pareho na kasinungalingan iyan. Pumunta kayo rito para dayain ako at ang tanging pinagsisisihan ninyo ay hindi kayo nagtagumpay. Umalis sila ng gabing iyon. Si Nico ang naghatid sa kanila sa bahay ng kapatid niya, kung saan sila nananatili bago planuhin ang paglipat sa bahay ko. Nang bumalik siya, nag-usap kami ni Lisa at siya hanggang hating gabi. Papa, sabi ni Lisa, alam kong tama ang ginawa mo pero masakit na kailangan mong umabot sa ganong sukdulan. Masakit din sa akin, Lisa, pero iyon lang ang tanging paraan para protektahan natin ang sarili natin sa 2 taong pumunta sa bahay natin na may masamang intensyon. Sa tingin mo talaga, gusto tayong dayain? Lisa, nag-imbestiga ako ng daan-daang mandaraya sa career ko. Si Ruben at Carla may perpektong profile. Naghahanap sila ng matatandang biktima na may pera. Lumalapit sila sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Nananatili sila bilang pansamantalang bisita at pagkatapos, napakahirap na silang paalisin. Nagsalita rin si Nico. Celso, humihingi ako ng tawad sa paglalagay sa iyo sa sitwasyong ito. Hindi ko talaga alam ang lahat ng ipinakita mo sa akin ngayong gabi. Nico, baka hindi mo alam ang detalye, pero alam mo na ang mga magulang mo ay may chronic na problema sa pera at alam mo na ang tanging paraan para lumipat sila sa bahay ko ay gamit ang pera ko. Tama ka, masyado akong naging makasarili. At ngayon, ano na ang mangyayari sa kanila? Kailangan nilang magsikap na mag-isa. Matatanda na sila. Kailangan nilang maging responsable sa mga desisyon na ginawa nila sa loob ng mga taong ito. Nang gabing iyon, pag-alis ni Lisa at Nico, nag-isip ako sa lahat ng nangyari. Sa isang banda, masaya ako na nadiskubre ko ang tunay na intensyon ng mga Reyes bago pa huli ang lahat. Sa kabilang banda, nalungkot ako na handa akong gamitin ng manugang ko sa ganoong paraan. Pero proud din ako na naipagtanggol ko ang pamilya ko. Sa loob ng 32 taon bilang pribadong investigador, tinulungan ko ang daan-daang tao na matuklasan ang katotohanan tungkol sa mga kamag-anak, empleyado at business partners nila. Ngayon, ginamit ko ang parehong skills na iyon para protektahan ang sarili kong pamilya. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Madalas tumawag si Lisa para tanungin ako kung hindi ba ako nagsisisi na naging masyado akong mahigpit sa mga magulang ni Nico. Si Nico naman, tumatawag din para mag-update tungkol sa sitwasyon ng mga magulang niya. Sinisigurado sa akin na hindi na sila magdudulot ng problema. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto. May mga bagay na hindi mo naintindihan ng tama tungkol sa sitwasyon namin. Laban sa sarili kong judgment, pumayag akong makipagkita sa kanya sa isang pampublikong coffee shop. Curious ako kung anong bagong kasinungalingan ang inihanda niya. Dumating si Carla ng on time. Pero iba ang itsura niya sa kaakit-akit na babae na nakilala ko sa bahay ko.
Mukha siyang pagod, talunan, desperado. Celso, sabi niya pagkaupo pa lang niya. Alam kong iniisip mong mandaraya kami, pero ang realidad ay mas komplikado. Carla, nakita ko ang mga dokumento, nakita ko ang mga utang, nakita ko ang mga pagnanakaw, nakita ko ang mga pandaraya, walang dapat ipaliwanag. Meron? Nagkamali kami ni Ruben, totoo, pero hindi iyon ginawa ng may masamang intensyon. Palagi naming iniisip na maibabalik namin ang perang hiniram namin. At ang mga pagnanakaw sa mga bahay na pinagtatrabahuhan mo ay pautang. Ako, nanghihiram ng mga bagay na iniisip kong ibabalik ko kapag nagkapera ako. Natawa ako sa mukha niya. Carla, seryoso sinasabi mo sa akin na ang pagnanakaw ng alahas ay pautang. Celso, hindi mo naranasan ang maghirap. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pakiramdam ng desperado sa pera. Siguro, pero naiintindihan ko kung ano ang magtrabaho ng tapat sa loob ng 31 taon para kumita ng perang iyon. At naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam kapag may taong gustong magnakaw niyon. Nagsimulang umiyak si Carla at sa pagkakataong ito, mukhang totoo ang mga luha. Ano ang gusto mong gawin ko, Celso? Gusto mo ba akong mamatay sa gutom sa kalsada? Gusto mo bang makulong si Ruben? Gusto kong tumigil kayo sa pagiging mandaraya at maghanap kayo ng tapat na trabaho tulad ng normal na tao. Sa edad namin, imposible nang makakuha ng trabaho. Sa edad mo, imposible nang makakuha ng tapat na trabaho dahil may record ka ng pagnanakaw sa lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan mo. Pero pwede ka sanang nagsimula na magtayo ng tapat na reputasyon 20 taon na ang nakalipas. Nanahimik si Carla sandali. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may ekspresyon na nagpakita na sa wakas. Naintindihan na niya na hindi ako madaling biktima. Celso, may paraan ba para maayos pa ito? May paraan ba para mapatawad mo kami? Carla, wala akong dapat patawarin sa inyo dahil hindi ninyo ako napinsala. Pero wala rin akong dahilan para tulungan kayo. Kayo ay matatanda na responsable sa sarili ninyong mga desisyon. At kung mangako kami na hindi na kami lalapit sa pamilya mo kailanman, ipinangako na ninyo iyan nang umalis kayo sa bahay ko noong isang gabi. Tumayo si Carla mula sa mesa na may mukhang nagpapakita ng pagpapaubaya. Sige na, Celso. Naiintindihan ko na hindi mo kami tutulungan. Carla, bago ka umalis, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sa karir ko bilang pribadong investigador, marami akong nakilalang mandaraya. Ang pinakamagaling ay iyong talagang naniniwala na may mabuti silang ginagawa, na ang mga biktima nila ay kayang madaya, na ang mga problema nila ay nagbibigay katwiran sa mga aksyon nila. At ano ang ibig mong sabihin doon? Na ang unang hakbang para tumigil sa pagiging mandaraya ay ang umamin na mandaraya ka. Habang patuloy mong iniisip na biktima ka lang ng sitwasyon, patuloy kang maghahanap ng taong dadain. Umalis siya nang hindi sumasagot. Iyon ang huling beses na nakausap ko siya. 2 linggo pagkatapos, lumipat ang pamilya sa bagong bahay. Isang magandang araw iyon, masayang-masaya si Lisa. Nagtatakbuhan ang mga bata sa mga kwarto, pumipili kung saan ilalagay ang bawat gamit, at proud ako na nabigyan ko sila ng bahay na pangarap nila. Pero ang pinakamaganda sa lahat, alam kong isang ligtas na bahay ito, isang bahay kung saan walang mandaraya ang titira. Isang bahay na protektado ng isang fideicomiso na naggarantiya na ang direktang pamilya ko lang ang pwedeng tumira doon. Mukha ring nakahinga ng maluwag si Nico. Sa mga sumunod na linggo, ikinuwento niya sa akin na matagal na siyang nag-aalala sa sitwasyon ng mga magulang niya, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. Celso, sabi niya isang araw habang naghahapunan kami sa bagong bahay, sa tingin ko, gumawa ka ng pabor sa akin nang ipakita mo sa akin kung sino talaga ang mga magulang ko. Bakit mo nasabi iyan? Dahil sa loob ng maraming taon, naramdaman kong nagkasala ako dahil hindi ko sila matulungan sa pera. Palagi kong inisip na obligasyon ko bilang anak na suportahan sila, pero ngayon naiintindihan ko na pinili nilang mabuhay sa ganoong paraan. Nico, hindi ka responsable sa mga desisyon ng mga magulang mo. Responsable ka sa mga desisyon na ginagawa mo. At sa tingin mo ba tama ang desisyon ko na lumayo sa kanila? Sa tingin ko, ginawa mo ang desisyon na nagbigay daan sa'yo
para protektahan ang asawa at mga anak mo at iyan ang palaging tamang desisyon. 6 na buwan matapos ang paglipat, nakatanggap ako ng balita tungkol kina Ruben at Carla sa pamamagitan ni Nico. Sinubukan nilang dayain ang ibang pamilya pero sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng napili. Isinumbong sila ng pamilya at ngayon, nakakulong si Ruben, naghihintay ng paglilitis dahil sa pandaraya at pamemeke ng dokumento. At si Carla, tanong ko kay Nico. Nakatira siya sa isang home for the aged ng gobyerno. Mukhang wala ng pamilya ang handang sumuporta sa kanya. Hindi ako natuwa sa balita, pero hindi rin ako nalungkot. Pinili ni na Ruben at Carla na mabuhay bilang mandaraya sa loob ng ilang dekada. Ang konsekwensya ng mga desisyon na iyon ay umabot na sa kanila. Tutulungan mo ba sila? Tanong ko kay Nico. Hindi. Hindi na sila responsibilidad ko. 1 taon matapos ang lahat ng nangyari, hiniling sa akin ni Lisa na imbestigahan muli ang mga magulang ni Nico. Hindi dahil gusto niya silang tulungan, kundi dahil gusto niyang masigurado na hindi nila pinaplano na lumapit sa mga bata. Papa, sabi niya. Alam kong parang paranoid pero minsan natatakot ako na baka bigla silang sumulpot sa eskwelahan at subukan nilang kunin sina Marco at Faye. Ginawa ko ang investigasyon. Nakakulong pa rin si Ruben. Sinubukan ni Carla na kontakin ang mga bata sa social media pero naglagay ako ng mga alert sa lahat ng account nila na magsasabi sa akin kung sino man na may apelyidong Reyes ang susubok na makipag-ugnayan sa kanila. Nasa kontrol sila, sabi ko kay Lisa. Hindi sila makakalapit sa mga bata. At kung sakaling lumabas sila ng kulungan, kung lalabas si Ruben sa kulungan, magkakaroon siya ng restraining order laban sa mga menor de edad bilang bahagi ng probation niya. At kung susubukan ni Carla ang anuman, may sapat akong ebidensya para ikulong din siya. Gumaan ang pakiramdam ni Lisa sa impormasyong iyon. Sa loob ng taong iyon, tuluyan nang nagstable ang buhay pamilya. Sina Marco at Faye nasanay na sa bagong bahay. Nasa isang magaling na eskwelahan sila. May bago silang mga kaibigan. At ang pinakamahalaga, lumalaki sila sa isang ligtas na kapaligiran. Si Nico, naging mas mature matapos ang buong karanasan. Hindi na siya ang manugang na nag-aakala na ako ang lulutas sa lahat ng problema niya sa pera. Ngayon, nagtatrabaho na siya ng mas mahaba, nag-iipon ng pera, gumagawa ng responsableng desisyon tungkol sa kinabukasan ng pamilya niya. Isang gabi, sa isang family dinner, tinanong niya ako ng isang bagay na ikinagulat ko. Celso, paano mo nalaman na mandaraya ang mga magulang ko mula pa sa simula? Hindi ko alam mula sa simula, sagot ko. Pero may mga signs na nagpapahinala sa akin. Anong klaseng signs? Unang sign, palagi silang may problema sa pera, pero hindi kailanman nila kasalanan. Palaging ang ekonomiya, ang mga kliyente, ang buwis, o ang kung anong external factor. Pangalawang sign, hindi sila kailanman nag-uusap tungkol sa pangmatagalang solusyon. Kailangan lang nila ng tulong pansamantala hanggang sa umayos sila. Pangatlong sign, palagi nilang alam kung magkano eksakto ang kailangan nila at para saan na para bang ginawa na nila ang kalkulasyon ng maraming beses. At ang pang-apat na sign, nagulat si Nico. Ako? Ang pang-apat na sign? Ikaw. Alam mo na ang mga magulang mo ay may chronic na problema sa pera, pero gusto mo pa rin silang ipasok sa bahay ko nang hindi mo muna ako kinokonsulta kung magkano ang magiging gastos sa pagsuporta sa kanila. Iyon ang nagsabi sa akin na naive ka o kasabwat ka. At ano ang tingin mo ngayon? Ngayon sa tingin ko, naive ka, pero sa tingin ko rin, natuto ka sa karanasan. Ang usapang iyon ang nagbigay marka ng pagbabago sa relasyon ko kay Nico. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ko na siya ay isang manugang na talagang nagpapahalaga sa ginawa ko para sa pamilya niya. 2 taon matapos ang paglipat, may nangyari na nagkumpirma sa akin na tama ang mga desisyon na ginawa ko. Si Marco, na 16 na taong gulang na ngayon, ay lumapit sa akin para pag-usapan ang isang sitwasyon sa eskwelahan. Lolo, sabi niya, may isang kaklase ako na nanghihiram ng pera sa akin. Sabi niya, naghihirap daw ang mga magulang niya at ibabalik daw niya ang lahat kapag umayos na sila. At ano ang iniisip mo? Sa tingin ko baka totoo,
Pero naaalala ko rin ang nangyari sa mga magulang ni Papa. Paano ko malalaman kung nagsasabi siya ng totoo? Nagliwanag ang mukha ko sa tanong na iyon. Ang apo ko, natuto ng maging skeptical, na huwag basta-basta maniwala sa mga kwento ng mga taong nangangailangan ng pera. Marco, sabi ko, kilala mo ba ang mga magulang ng kaklase mo? Nakita ko sila minsan sa isang school meeting. At paano sila manamit? Mukha ba silang taong nagkakaproblema sa pera? Hindi sila maayos manamit? May mamahaling damit sila? Ang kaklase mo, may bago bang cellphone? Oo, binili niya ang pinakabago 2 buwan na ang nakalipas. At mamahaling sapatos din? Oo! Kung ganon, ano ang tingin mo? Sa tingin mo ba, ang pamilya na iyan ay talagang nagkakaproblema sa pera? Nag-isip si Marco. Hindi. Ngayon ko lang naisip hindi mukhang totoo. At alam mo na ang isasagot mo. Sasabihin ko na hindi ako pwedeng magpautang sa mga kaklase ko. Perpekto. At kung tanungin ka kung bakit, sasabihin ko na hindi ako nagpapautang ng pera sa mga kaklase sa eskwelahan. Napakahusay na sagot. Simple, direkta, at hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ipinakita sa akin ng usapang iyon na ang mga apo ko ay natututo ng tamang aral tungkol sa pera, sa pamilya, at kung paano protektahan ang sarili mula sa mga taong gustong magsamantala. Ipinakita rin sa akin na ang karanasan kina Ruben at Carla ay naging edukasyon para sa buong pamilya. Hindi lang ako nagprotekta ng pera at bahay, kundi nagturo rin ako ng mahalagang values sa mga bagong henerasyon. Si Faye, natuto rin ng mahahalagang aral. Isang araw ikinuwento niya sa akin na may isang kaklase siya na humingi ng pera sa kanya para raw bumili ng gamit sa eskwelahan. At ano ang ginawa mo? Tanong ko. Sabi ko, kailangan niyang kausapin ang mga magulang niya, hindi ako. At kung talagang kailangan niya ng gamit, pwede siyang makipag-usap sa teacher. At ano ang nangyari? Nagalit siya sa akin at sinabi niyang masama ako. At ano ang naramdaman mo? Sa simula, masama, pero pagkatapos naalala ko ang palagi mong sinasabi na mas mabuti pang may magalit sa akin dahil sa pagsasabi ng hindi kaysa magsisi ako dahil sa pagsasabi ng oo. Ang mga salitang iyon ay nagpuno sa akin ng pride. Ang apo kong 13 taong gulang naintindihan ng isang leksyon na hindi natutunan ng maraming matatanda na wala kang obligasyon na lutasin ang problema sa pera ng ibang tao. Ngayon 3 taon matapos ang lahat ng karanasan kina Ruben at Carla, masasabi kong isa iyon sa pinakamagagandang bagay na nangyari sa akin, hindi dahil nasiyahan ako sa pagkumpronta sa mga mandaraya, kundi dahil pinayagan ako nitong protektahan ang pamilya ko at turuan sila ng mahahalagang aral tungkol sa buhay. Ang bahay na binili ko para kay Lisa at sa mga bata ay nananatiling isang ligtas na refuge. Ang fideicomiso na binuo ko ay naggarantiya na ito ay mananatiling pag-aari ng direktang pamilya ko nang walang posibilidad na may mga estranghero ang lumipat doon. Si Nico ay naging manugang na palagi kong inaasahan, responsable, masipag, nagpapasalamat sa tulong na natatanggap niya at protektor ng pamilya niya. Hindi na siya ang lalaking nag-aakala na ako ang lulutas sa lahat ng problema niya. Si Lisa, naging mas mature din sa karanasan. Natutunan niya na minsan, kailangan ng pamilya na gumawa ng mahihirap na desisyon para protektahan ang sarili mula sa mga taong gustong magsamantala. Hindi na siya ang naive na anak na naniniwala na ang lahat ng tao ay may magandang intensyon at ang mga apo ko lumalaki na may edukasyon sa pananalapi at emosyon na magpoprotekta sa kanila sa buong buhay nila. Alam nilang kilalanin kung may taong sumusubok na magsamantala sa kanila at alam nilang magsabi ng hindi nakakaramdam ng pagkakasala. Si Ruben, nakakulong pa rin. Ayon sa huling balita na nakuha ko, binigyan siya ng 3 taong sentensya dahil sa pandaraya at pamemeke ng dokumento. Si Carla, nakatira sa home for the aged ng gobyerno at ayon kay Nico, sinubukan na niyang dayain ang iba pang residente. Hindi ako nakakaramdam ng tuwa sa kanila. Nagkaroon sila ng ilang dekada para pumili ng ibang landas at pinili nilang manatiling mandaraya. Ang konsekwensya ng mga desisyon na iyon ay umabot na sa kanila sa wakas. Proud din ako na ginamit ko ang karanasan ko bilang pribadong investigador para protektahan ang sarili kong pamilya.
Sa loob ng 30 taon, tinulungan ko ang ibang tao na matuklasan ang masakit na katotohanan tungkol sa mga kamag-anak nila. Sa pagkakataong ito, tinulungan ko ang sarili ko. Ang sorpresa na inihanda ko sa mga magulang ni Nico ay hindi lang ang ipakita sa kanila na alam ko kung sino sila talaga. Ang sorpresa ay ang patunayan sa kanila na nagkamali sila ng piniling biktima, na hindi lahat ng matatanda na may pera ay naive. Na ang ilan sa amin ay alam eksakto kung ano ang hahanapin kapag may taong lumalapit na may hidden agenda. Pero ang pinakamalaking sorpresa ay para sa sarili kong pamilya. Nang makita nila ang dami ng investigasyon na ginawa ko, nang makita nila kung gaano ako kahanda na harapin ang mga mandaraya, naintindihan nila na hindi lang ako ang mapagbigay na lolo na nagbabayad ng mga bayarin. Ako rin ang profesional na investigador na marunong magprotekta ng sarili. Minsan, tinatanong ako ng mga tao kung hindi ba raw ako naging masyadong mahigpit kina Ruben at Carla, kung hindi ba raw mas mabuti na bigyan sila ng pagkakataong patunayan na kaya nilang magbago. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Ang mga profesional na mandaraya ay hindi nagbabago. Patuloy silang nagiging mandaraya hanggang sa abutin sila ng konsekwensya ng mga aksyon nila. Ang trabaho ko ay hindi ang baguhin sila, kundi ang protektahan ang pamilya ko. At nagtagumpay ako. Hindi lang ako nagprotekta ng bahay at pera, kundi nagprotekta rin ako sa mga apo ko mula sa paglaki na may mga mandaraya na lolo't lola na magtuturo sa kanila na tama lang na mabuhay sa pagsasamantala sa iba. Gusto ng manugang ko na ilipat ang mga magulang niyang mandaraya sa bago kong bahay. Iniisip na basta na lang akong papayag ng walang tanong, pero nagkamali siya. Hindi ako madaling biktima. Ako ay isang pribadong investigador na may 30 taong karanasan sa pagkilala ng mga sinungaling at mandaraya. At ang sorpresa na inihanda ko sa kanila ay ang ipakita iyon na minamaliit nila ang kanilang biktima, na mas alam ko pa ang tungkol sa kanila kaysa sa alam nila tungkol sa akin, at hindi ko hahayaan na saktan nila ang pamilya ko. Ikwento mo sa akin, ano ang gagawin mo sa lugar ko? Inimbestigahan mo rin ba ang mga magulang ng manugang mo tulad ng ginawa ko? O nagtiwala ka sa salita niya? Sa tingin mo ba tama na ilantad ang lahat ng impormasyon sa ganoong paraan? O sa tingin mo, mas mabuti sana na discreet ang paghawak sa sitwasyon? At higit sa lahat, sabihin mo sa akin kung saang syudad mo ako pinakikinggan dahil gusto kong malaman na may mga tao sa buong mundo na nakakaintindi na minsan kailangan mong maging matalino para protektahan ang pamilya. Sa huli, ang natutunan ko sa buong karanasang ito ay ang pagiging mapagbigay ay hindi dapat kasing kahulugan ng pagiging. Pwede kang maging mapagbigay na tao na tumutulong sa pamilya, pero kailangan mo ring maging matalinong tao na alam kung kailan may nagsasamantala sa iyo. Ang pinagkaiba ng pagtulong at pagkadaya ay nasa impormasyon. Kung alam mo ang katotohanan tungkol sa mga taong tinutulungan mo, pwede kang gumawa ng mga desisyon nang may alam. Kung kumilos ka ng bulag, isa kang biktima na naghihintay lang na dumating ang tamang mandaraya. Pinili kong malaman ang katotohanan at ang katotohanan na iyon ang nagprotekta sa pamilya ko mula sa dalawang mandaraya na gustong gawing paraan ng pamumuhay ang aking kabutihang loob. Ang sorpresa na inihanda ko sa kanila ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para sa buong pamilya ko na natuto na ang mapagbigay na lolo ay marunong ding maging matalinong investigador kung kinakailangan. At iyan ay isang aral na maaalala ng mga apo ko sa buong buhay nila.